Good morning everyone and welcome to Art Vlog. Ngayon pag-uusapan natin ay tungkol sa pag-iipon. No? So yung mga nagbabalak mag-ipon para sa kanilang kinabukasan na later on kapag ayaw na nila magtrabaho ay tayo sila ng sarili nilang negosyo or magkaroon ng pera, no, in the future. Meron tayong savings. Ang karaniwan iniisip natin kapag magsisave tayo, mag-alkansya ba tayo? Yung old school na magtuhulog tayo ng pera sa alkansya para makaipon tayo. Pwede yun. O kaya, tatago natin sa bangko para makapag-save tayo. Pero, hindi kumikita yan ng interest or dividend. No? So, ang pinakamagandang paraan is, bukod sa nag-iipon ka na, meron pang kinikita yung pera mo. So, may mga paraan na pwede mong gawin yan. So, ang number 1, yung MP2 ng Pag-ibig. So, 5 years yon mong ka maghuhulog. So, minimum of 500. Pwede ka magsimula ng 500 lang ang initial mo na deposit, no? Tapos, every month, maglalagay ka ng minimum of 500 pesos. So, walang problema kung 2,000, 1,000, 3,000, 5,000. So, basta within 5 years, lalagyan mo po siya ng fund. Ano po? And every year, almost guaranteed na meron kang at least 7 to 8% na annual dividend galing sa kanila. Paano nila nabibigay yon? Galing po yan sa pagpapautang nila. So, yung pera na ini-invest mo, pinapautang din po nila yan tulad sa housing. So, kaya kaya ka talaga ng bayaran ng Pag-ibig ng dividendo. So, yung interest mo in your first year, hindi mo naman kukunin yon. So, next year, magkaka-interest na rin yon. No? So, tuloy-tuloy mo lang ang uhulog monthly para mas malaki ang masave mo. So, yan ang isa sa mga pwede mong gawin para yung savings mo may interest. So, 5 years yon, hindi mo siya makukuha in 5 years. After 5 years mo lang po siya makukuha. Pero pwede kang, kung gusto mo pandagdagan, pwede kang mag-multiple account sa MP2. Hindi naman po nila nire-restrict yon. So, halimbawa, 2 account ang gawin mo. After a year, na kaya mo nang ulit mag-open pa ng isang account, pwede naman po yon. Ang hindi ko na gagawin yung detailed na pag-explain. Marami namang tutorial dyan sa YouTube. Pwede nyo na lang pong puntahan at panoorin para matulungan din natin yung ibang mga content creator na gumawa ng video tungkol sa tutorial ng MP2. Ang pangalawa mong pwedeng gawin is kung bata ka pa, mahaba-haba pa yung buhay natin, no? So mag-invest ka sa insurance with investment, no? So insured ka na, no? Insured na yung sarili mo. Tapos pag with investment, ang kinuha mong insurance, yung pera mo i-invest yun ng insurance company sa stock market at depende sa resulta ng stock market, pwedeng kumita yung pera mo, no? So, ipapaliwanag nila sa iyo kung paano in 10 years to 15 years or 20 years time ang iyong pera na inihuhulog sa iyong insurance, yung insurance premium mo, yung portion nun ay mapupunta sa investment mo sa stocks para kumita yung pera mo in 10 years to 20 years time. Most likely meron ng kita yung pera mo. So, marami namang magagandang company dyan at magagaling na financial advisor na pwede kang lapitan para ma-explain sa iyo. O kaya, kung ayaw mo ng insurance with investment, insurance lang with endowment naman. Yung with endowment, every 3 years or every 5 years, meron kang nakukuhang parang cashback yun. So, nakalagay na yun sa contract nyo na every 3 years, halimbawa, meron silang ibinabalik sa na portion ng iyong inihulog. So, kita mo na yun, di ba? Insured ka na,
para sa pamilya mo, tapos meron pang endowment. So yan yung insurance, no? Insurance with investment or insurance with endowment. Ang pangatlo naman is mutual fund. So kung ayaw mo nang magulong ng stock market, at hindi mo naiintindihan yun, pwede kang mag-mutual fund. Yung pera nun is ini-invest din ng bangko sa stock market, pero meron sila na ang nagmamanage ng fund mo. So, meron yata ngayon na 5,000, pwede ka na magsimula sa mutual fund, and ipa-fund mo na lang monthly 1,000, 2,000 para tumaas yung investment mo, and later on kapag siguro mga 10 years, kumita na ng maganda yung pera mo. So, in the future, meron kang magagamit. Hindi yung pera mo stagnant na kinakain lang ng inflation rate ang iyong pera. So, kaya napakaganda na kung gagamit ka ng facilities ng mga company, tulad yan sa government, pag-ibig, para kumita yung pera mo, na hindi naman siya nawawala, no? Babalik siya sa'yo. Sa insurance companies na pwede rin maibalik sa iyo yung mga pera mo, depende doon sa kinita mo, lumalaki, especially kung with investment. Kung insurance lang, plain insurance, wala masyado yon. Ang benefit mo doon is yung family mo is protected. Pero pag may investment at saka o kaya with endowment, may nakukuha ka pa rin pera, no? So sa investment kasi, kung halimbawa 10 to 15 years or meron ng malaki na yung pera mo noon kasi ininvest ng insurance company sa stock market. So wag lang babagsak ng sagad-sagad yung stock market pero hindi naman nangyayari yon. Maganda ang magiging resulta ng pera mo. And yun nga, sa mutual fund, mas maganda doon kasi mas malaki ang kinikita ng pera kapag sa mutual. May mga 7 to 8% din hanggang 10% ang kita natin dyan. Kaya magandang dalhin ang ating pera sa mga ganyang investment. Pag-aralan nyo lang mabuti bago po kayo pumasok, no? So marami namang nagtuturo, especially sa University of YouTube, ng mga kung paano natin gagawin, ano po. So pag-aralan nyo rin mabuti. Hindi naman yan very complex, madali lang po yan kung interesado po talaga kayo. Okay? Sana nagustuhan nyo ang video natin ngayon at salute.